Bago tayo mag-umpisa dito sa major discussion nga natin yung sa video na to ay gusto kong i-clarify muna sa inyo yung mga normal nating makikita, yung normal nating nakikita sa isang music sheet, no? So, unang-una, makikita nyo ito, yung 5 lines, horizontal lines. Ang tawag dito ay stave or staff. Buong ito, stave or staff. Tawagin na lang natin staff. And ngayon, pagka may mga notang lumampas sa itaas or lumampas sa baba, yun i-consider na nakalagay na sa ledger lines. Ledger lines ang tawag doon. So, ito naman, itong mga vertical lines na to, ang tawag dito is bar line. Bar lines yung mga yan. Dahil itong isang buong ito ay isang bar, isang measure. Tatawagin nating measure. Pero pagka nag-jam kayo o nagpa-practice kayo ng banda mo, ang term na magagamit nyo dyan is bar. O ilang bara ba yung intro? 8 bara, tapos isang bara na pause, tapos verse na. Ayun, ganon. Pero in particular sa ating tutorial, sa ating discussion ay measure ang itatawag natin. Tapos so ang measure, ang isang buong staff ay pwedeng hatiin ng kahit ilan ang gusto mong measure, depende sa iyo kung ilang measure ang gusto mo. Ito normally 4, laging hinati sa 4 na measure. Pero ako para makatipid lang ng page, para ma-minimize ko yung page, ang ginagawa ko hangga't maaari, hangga't kaya, ay dinadamihan ko sa isang staff ang bar. Lalo na kung percent, meaning repeat lang, kung ano lang yung ginawa mo nung huli, yun lang, i-percent sign mo lang. So, pagka ganun, pwedeng 8 sa isang staff. So, okay naman yun. And then, ito ang 4/4, yan ay time signature. Or ang 4/4 kasi yan yung common time natin. Yan yung normal na makikita mo. Common na nga yan sa isang kanta. Merong 3/4, merong 12/8, meron nga 9/8. Isang kanta ng Dream Theater yata, nakita ko, 9/8. So, ano ba yung hanggang ngayon hindi ko pa rin makuha kung ano yung denominator, kung ano yung nasa baba. Pero yung itaas, actually yung itaas lang talagang tinitingnan ko eh. Normally yun lang tinitingnan ko. Kasi yung pinaka-numerator nito, kung ilang bit meron sa isang bara, sa isang measure. So ito ay 4. So meaning merong 4 quarter. Ito quarter ito eh. Quarter. Merong 4 quarter notes sa isang bara. So 1, 2, 3, 4. 1, lipat, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ganun. Ganon. So, yung sa Dream Theater, yung nakita ko 9/8, 9/8, ibig sabihin sa isang barang ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alam niyo naman ang music ng Dream Theater. Progressive rock, ganun talaga yun. Ganun talaga yung time signature nila, nag-iiba-iba, tapos alangan. So, tapos hindi talaga siya normal na malimit, hindi normal na basic, hindi normal na malimit habang nagbibilang ng 9. Rolling si Mike Portnoy, nagro-rolling pa. So yun. So yan yung time signature. Ito, wag mo niyo pansin yan to, yan page. Itong 43, number 43 itong measure na to. Sa buong drum sheet na to, number 43 to, meaning 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Ayun, and so on and so forth. So, ganun. Kung pang ilang measure. Kung pang ilang measure. So, yan lang yun. Ito naman, ito ang ating pinaka-clip. Percussion clip. Ganito ang ginagamit sa percussion. Sa drum sheet sa drum sheet, ganito ang ating clip. Hindi yung G clef, hindi. Ganito ang ating ginagamit
sa percussion. So, yun guys. Sana yung mga basic na yun ay at least meron kayong natutunan. Ito, rest ito eh. Whole rest. Well, ituturo ko naman sa inyo. Nariyan naman sa video. Okay. Ang una natin pag-uusapan ay itong drum note keys. So, ganito din yung makikita nyo sa internet pag nag-search kayo sa internet ng drum note keys sa Google. So, ang unang note ay yung sa bass drum. Ang sa bass drum, laging nasa above first line. Sabihin natin ito yung first, second, third, fourth, fifth line. So, sa above fifth line. Okay? Above first line. And then, yan ang sa bass drum. Ang ginamit natin dito ay whole note, ha? Kaya parang letter O lang. Whole note muna ang ginamit natin. Okay? And then, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo yung whole note. Ano ba yung whole note? Half note, quarter note, blah, blah. Then, ang sunod ay snare. Ang snare ay laging nasa above third line. Above third line. Okay? Ng stave or staff. At ang close hi-hat, ito yung close hi-hat, ay X, symbol X. Okay? Siya ay nasa above fifth line or above, touching the fifth line above the stave or staff. Okay? Ang sunod ay tom 1, siya ay nasa fourth line, above fourth line. At ang tom 2 ay eksaktong nasa fourth line. Ang tom 2 at ang floor tom ay above second line. Okay? Above second line. And ang sumunod naman ay ang crush. Itong crush. Ang crush symbols ay umangat na siya. Umangat na siya sa line. At makikita mo naman pagka-crush, kalimitan, normally ang symbol ng crush symbol ay X na merong horizontal line sa gitna. Ayun. Okay? And then, minsan nagtatouch din siya sa fifth line, pero malimit, nakaangat. Okay? At ang ride naman, ito, ay X din, pero siya ay nasa fifth line. Eksakto siya sa fifth line. Tapos, ang cross stick, yun ha, sa snare, sa rim, ay X din na nasa kung saan naroon yung snare natin. Okay? Tapos yan, ito yung mga basic na drum keys. Well, to put this into perspective, ganito lang naman ang itsura niyan. So parang drum set lang talaga yan. Makikita niyo yung bass drum andito sa above first line. And yung hi-hat na nasa above fifth line. At itong clash, ganun din ang symbol. Kung ano din yung sinabi ko kanina. And yung ride, tapos itong mga tom-toms, yun din. So, parang inilagay lang natin sa itsura ng drums mismo. Parang ganyan lang. Anyway, ito lang naman yung mga, ito yung talagang basic na components ng drums. So, ito din yung mga basic na symbol na makikita mo. Pero, ang iba pang drum keys na pwede nating ma-encounter, although not most of the time, pero pwede nating ma-encounter ay itong hi-hat pedal. Kapag tinatapakan mo yung yung hi-hat, iba pa yun sa close hi-hat. So, itong hi-hat pedal nasa below first line. At yung kapag may hiling na high tom, nasa eksaktong fifth line. At ito, open hi-hat. So, open hi-hat, X din, pero nasa ibabaw din ng kapares ng close hi-hat. Pero mayroon siyang letter O dito or O circle dito
sa itaas niya, sa above the X. Yon. Tapos, ito naman, ito yung close hi-hat din. Pero, siya ay close hi-hat, meron siyang plus sign sa itaas. Close hi-hat din siya, kagaya nito, pero ito ay nagkakaroon lang ng plus sign kapag ang sinusundan niya na open hi-hat naman ang sinusundan niya na merong circle dito. Lagi yang magkasunod. Ayun. So, ang ibig sabihin niyan, i-open mo yung hi-hat mo, pinalo mo, at pagka kailangan tahimik na uli, hindi basta ganito lang, hindi basta close hi-hat lang. Kailangan merong positive sign sa itaas bilang sign na close hi-hat ka na. At hindi lahat ng kasunod doon, yung mga kasunod na close hi-hat ay lalagyan mo din ng positive sign. Hindi na close hi-hat na lang, X na lang dito. Ito lang una, kung ano lang yung kasunod ng open hi-hat. Tapos, itong cowbell, ganito. Sa MuseScore, ito yung MuseScore 3 ang ginagamit ko eh. Sa MuseScore, ganito ang symbol ng cowbell. And naroon siya sa above the 4th line. And ang tambourine, ganito ang symbol sa MuseScore, nasa eksakto siya sa 4th line. At ang splash ay nakaangat din siya sa 5th line, na kagaya ng crash. Ang diferensya nga lang, pareho silang X, pero yung horizontal line nasa baba ng X. Hindi kagaya nito, nasa gitna. Ito nasa baba. Tapos, ang isa pa nating may encounter, lalo sa mga funk, ay ito, ghost note. Although, hindi napapalabas sa playback ng MuseScore itong ghost note eh. Pero, pwede mong lagyan ng symbol na ganito, para sa iyo, para sa yung reference lang sa actual reference mo. So yan yung basic drum note keys sa pagbasa ng drum notes. Okay. Okay, ang sunod nating pag-uusapan naman ay itong understanding notes and rests. Ano ba itong notes at saka rests? Importante ito. Importante itong notes and rests. Ito na yung kung paano nyo babasahin ang nota. Actually, ito applicable din ito sa yung time period niya, applicable sa kahit gitarista, sa bahista, sa pianista. Ang diferensya lang, ang iba lang is kung sa anong location nakalagay yung nota. Pero yung quarter note, 8th note, 16th note, pwede ring pagbasihan ng mga bahista. Kasi yun kung gaano katagal ang isang note. Okay, so ayan, umpisa tayo dito sa ito yung whole note. Okay, ay ang ibig sabihin ng whole note, isang buong nota, di ba? So, maalala niyo yung elementary kayo. Naalala ko ng elementary ako, tinuturo sa akin, buong nota. Lahating nota. Buong pahinga. Isang buong pahinga. Wala akong maintindihan. Sabi na teacher. Buong pahinga. Sarap magpahinga talaga, teacher. Magpahinga kayo pagtuturo. Anyway, so, yung isang buong whole note, isang buong nota, sinasaklaw niya ang buong bara. Itong, gaya ng sinabi ko sa inyo, itong buong ito yung buong bara, buong measure. Ibig sabihin ng whole note, sinasaklaw na niya ang buong barang ito. Hindi ka na pwedeng maglagay pa ng isa pang whole note dito dahil nasaklaw na niya, nakuha na niya lahat yan. Itong buong nota na to, hanggang dito na to. Wala ka nang pwedeng ilagay pa dito na whole note din. Wala na. So, anong ibig ko sabihin doon? Sige, gawin natin bibigyan ko kayo ng example. Lagay tayo dito. Wala eh. Wala.
Dapat sana magkakaroon. Wala eh. Oh. Halimbawa lang, gawin natin itong half note. Ayan. Nagkaroon ng space. Ibig sabihin, pwede ka ngayon maglagay kasi itong half note hanggang dito lang. Pwede ka ngayon maglagay dito. Ang half note, kagaya ng sinabi ko sa inyo, ang sakop niya from here to here dahil ang kasunod ay another half note from here naman to here. Okay? So, nadalwa na divided by 2. Divided by 2. Ganun lang. Kung kayo ay first honor sa math, hindi naman kailangan maging first honor sa math eh. I-divide mo lang. Pero, kinagbubulakbol. Anyway, ito naman, ang sunod ay quarter note. So, kagaya ng sinasabi ko, quarter note ito, yung isang buong measure or isang buong bara, hinati sa 4. Okay, kung dati, saan ba yun? Dati dito, ito yung half note hanggang dito, ito yung half note hanggang dito, or ito yung whole note. Yung buong whole note na yan, pwedeng hatiin sa 4 at yan yung magiging quarter note. Okay? Ayun. So, ganun din yun. Ganun din ang concept. Hindi ka na pwedeng maglagay pa dito sa kasunod ng another quarter note. Hindi na pwede. Kahit anong note, basta ito yung naka-quarter, hindi na pwede. Mapera lang kung gagawin mo itong 8 note, makakapaglagay ka dito. Ayun. So, kung ano din yung kanina in-explain ko. Tapos sa 8 note, ganun din. Madi-divide ngayon yan. So, magiging 8. 4 times 2, magiging 8 na. So, paano ba? Subukan natin. Tingnan natin ha. Ito, ipi-play ko ha. Ipi-playback ko. So, madali lang namang unawain. Tapos dito tayo sa 16th note. So, i-play natin. Yan. Yan ang 16th note. Tapos, ito yung 32nd note. Medyo madami na to. Medyo madami na yan. Pero, hindi mo siguro magagamit masyado yan. Hanggang dito lang. Pero, may pagkakataon din na may encounter mo yan. So, yun yung mga nota, no? Duration ng nota. At dito naman tayo sa rest. Okay? Ang rest, ang whole rest, kung mapapansin nyo, ay nasa baba ng 4th line. Okay? Parang nasa baba siya ng 4th line eh. Parang siyang nakataob na sombrero ng cowboy. Tapos ang half rest, divided by 2 na naman. Okay? Ayun, nakaganyan lang na, nakapatong lang na sombrero ng cowboy. Yan, nasa 3rd line. Sa itaas ng 3rd line. So, magiging 2 na. Parang ganito din. 2 din. Ang half note, parang sa half note. Half rest naman, 2. Ayan. So, ganyan ang symbol. Ang quarter rest, ganito. Ganyan ang symbol ng quarter rest. Tapos, 4 din. Kagaya nitong quarter note, 4. Ito, 4 din. Okay? Ganyan ang symbol. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ganitong symbol. Pingkot-pingkot ba? Ano man tawag dyan? But anyway, ang 8 rest, parang 7. So, 7 ang itsura. Pero 8 yan. 1 and 2 and 3 and 4 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya naging 8. Pero kung bigkasin yan, natin ay 1 and 2 and 3 and 4 and. Kasama sa bilang yung end. Okay, so yun yung rest. Ang 16th rest naman, 16th note rest or 16th rest, ay 7 na meron pang hiling. May kuntil pa. 2 yung kanyang tangkay. So, parehas din ito, pero nagkaroon pa ng isa pang tangkay. Ayun. So, 16 niya. Kung 16 rest, so 16 ito, ang bilang na 16. Okay? And ganun din ang 32nd, ganun din ang nadagdag pa ng isa pang tangkay.
Ayun, naging 3 na. Ayun. So, yan yung notes and rest. Ngayon, tingnan natin, bibigyan ko kayo ng example ha. Halimbawa, gawin ko itong 8 note. Ayan. Tapos, gawin ko din itong 8 note. At ito din, gawin ko din 8 note. Ano kaya magiging tunog niya? Ayun. Yun ang tunog niyan. So, may significant effect yung tunog kapag ka nag-iiba-iba na yung mga duration ng nota. So, kailangan marunong kayong bumasa ng notes. Okay? So, nagkakaroon siya ng pagkakaiba. Okay, balik natin. Ayan. So, ayun. Bago tayo magtapos, mega love shoutout muna nga pala kay Boss Blue Arjona ng Drum Teacher Manila. Ayun, nag-friend ko sa Facebook yan nag-comment siya doon. Ayun, salamat dito. Salamat ako'y nakatulong, Sir Blue, kung ako'y nakatulong man. But anyway, si Sir Blue po, punta kayo sa kanyang YouTube channel, subscribe din kayo sa kanya. Siya po ay ang ilan sa mga videos na pinanood ko, kaya ako natuto sa YouTube ng pagbabasa ng nota, basic note reading lang naman. Ang pinapanood ko, yung mga videos niya. Yan. So, kaya ako nagka-interest. At yung MuseScore din, baka one of these days, i-tackle din natin yung paano gamitin ng MuseScore. Makakatulong din yon para mas lalo kayong maging familiar or mas masanay kayo sa pagbasa ng nota. Mas maganda kung meron kayong MuseScore, kayo mismo ang gumagawa ng nota nyo, kayo ang nagtatranscribe. Mas makakatulong yon. And yun ay sa kanya ko rin natutunan kay Sir Blue Arjona. May kontak kayo kay Rickson Ruiz. Na-interview niya na din si Sir Jun Regalado. One of the most versatile drummer para sa akin. And the most recorded drummer. Merong mga kanta na magugulat ka, siya ba nag-drum noon? lahat ng kanta ng BST siyang tumugtog Mga kanta ng mga sikat na balladeers, siyang tumugtog At saka big band jazzer 'yon. So na-interview na ni Sir Blue Arjona 'yon. So bigatin din si Sir Blue So, ayun, salamat Sir Blue. Subscribe kayo kay Sir Blue Arjona sa Drum Teacher Manila. Ayan. And one of this gagawa din ako ng video kasi may nagtanong dito dun sa in-upload ko na video kung paano i-record ang e-drums mo gamit ang B8 sound card. May nagtanong kasi dito si Balitang Cambio. Nagtanong siya kung paano iset kapag may backing track. Well, sinagot ko naman siya pero gagawa din ako ng video. Susubukan ko rin. Kasi ang ginagawa ko pagka halimbawa, meron din kasi ako dating mga ginawang mga cover song Ang ginamit ko yung niregalo sa akin ng aking mag-iina na una kong e-drum na yung lang, parang flat tabletop lang na So, may mga nirecord ako nung una. Ang ginagawa ko lang, kino-cover ko, naka-record lang yung drums. Pero yung mismong kanta, hindi pa naka-feed in. Sinasabayan ko lang muna, halimbawa sa YouTube. Tapos, pag in-edit ko na sa video, parang idinadab ko lang, saka ko pa idadab.
yung ano. Okay naman. So, ganun ang ginagawa ko. Hindi talaga sabay sa isang recording. Hindi sabay. Pero susubukan kong gawin, gagamitin ko yung dynamic mic. Sa B8 sound card, gagamitin ko yung dynamic mic, yung slot, yung saksakan ng dynamic mic. That would be 3.5 millimeter jack. Yung sinasaksakan ng dynamic mic, doon ko isasaksak yung ano, yung manggagaling sa e-drum. Tapos yung ano naman, yung yun namang kanta na aking i-cover, kaya doon ko naman ilalagay subukan ilagay sa accompany instrument. So, kayo din, tingnan nyo din kung meron kayong B8 sound card. So, ayun ha. Ayun. And yung dito sa particular na ano na to, topic na to, ang sunod natin magiging video ay magda-dive na tayo sa exercises. Ha? Hindi mga paradiddle, hindi mga double paradiddle, single, double, plum, blah blah. Hindi ganoon. Ang exercise na gagawin natin ay laging sa pagbasa ng nota. Basta ano nyo yun. Dun sa pagbasa ng nota, titingnan natin, susubukan natin. Puro mga exercise tayo. Next video. Dito sa topic ito. So, bye guys.